lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to, ang ating i-discuss ay yung ladder diagram ng tinatawag nating start jog motor control. I-actual muna natin dito. So, naka-wiring na to. Ipapakita ko sa inyo dahil gumamit lang ako ng dalawang push button switch. Isang kulay red na normally closed at isang start naman na kulay green. At merong additional na isang switch na magsisilbing kapag naka-on ang magiging function ng green switch natin or push button switch ay magi-start. Pag pinatay mo naman, ibig sabihin magiging jog. So, kaya dalawa lang. So, common, minsan nakikita natin ay tatlo. Okay lang yun. Marami naman kasing connection ang pwedeng gawin sa ating motor control. So, usually, ginagamit ito sa conveyor or sa tinatawag nating roll up na mga door natin na gusto mong itaas siya, perme mo lang. So, pag na-reach mo na yung tamang level niya, papatayin mo. Pwede rin namang dire-diretso lang hanggang sa mag-close or mag-open yung ating door na tinatawag nating roll up o yung malalaking tinatawag nating malalaking gate. Okay? So, i-demonstrate ko muna sa inyo sa actual, tapos gawin natin sa ating ladder diagram, power circuit, saka wiring diagram. Ready na kayo? Na yung actual wiring circuit natin ng start jog motor control. Meron tayong red push button switch para sa stop at green naman para sa start. At the same time, siya na rin yung jog natin. Then meron tayong green at meron tayong kulay orange para sa ating trip, para sa ating overload relay. Na kapag ka nakaramdam ng init yung ating overload na nagkakaroon ng problema yung motor natin, automatic magti-trip yung ating overload relay. So, on natin tong breaker. So, naka-stop tayo. Then, pindutin natin ang start. So, umiikot yung motor natin, naka-start tayo. Then, i-stop natin. Then, start ko ulit. Then, stop natin ulit. So, yung switch ay papatayin natin. Ito yung idinagdag ko para kapag naka-on tayo ay ang function ng ating kulay green na push button switch ay start. Ito naman ngayon pag pinatay ko, ang magiging function ng switch natin ay jog. So, i-jog ko. Jog. 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 Then, isi-switch natin tong switch na to. Start. Kaya dalawang push button switch lang ang ginamit ko. Pero may nag-additional tayo ng isang switch. Pwede rin naman gumamit ng toggle switch. Okay, so ready na kayo? Aralin muna natin yung ating schematic diagram. Okay, so ang ladder diagram natin ng ating tinatawag na start jog motor control. So, line 1, meron tayong circuit breaker. Magkakaroon tayo dito ng stop button switch.
at diretso yung ating start push button switch. At the same time, tatawagin natin siyang start and jog. Papunta na to ngayon kay A1 ng coil at sa kabila naman yung A2. Then naka-connection sa ating overload relay normally close. Then diretso na naman sa line 2. Magkakaroon na naman tayo dito ng circuit breaker para sa line 2. Then dito natin ilalagay yung ating switch. So magkakaroon tayo ng switch dito na naka-connection naman kay maintaining contact. So magkakaroon tayo ng maintaining contact dito. So ayan, naka-connection dito. Ayun. So ito yung switch. Ito yung maintaining contact natin. Then of course sa baba natin ay lalagyan natin ng bulb natin. Andito naman yung kulay green. Para sa start natin or run. Then normally close para sa ating red indicator para sa ating stop. At dito naman natin kukunin yung kanyang connection. Then sa baba naman nito, yung ating kulay orange para naman sa ating tinatawag na fault or trip. Then, kapartner ng ating overload normally open. Ito yung ating ladder diagram. So, pupunta tayo sa ating power circuit. So, dito natin ilalagay power circuit. Of course, line 1, circuit breaker. Yung ating terminal element. At papunta naman tayo sa single phase motor natin. So, terminal 1, terminal 2. Gawin natin yung wiring diagram. Ito na yung ating wiring diagram. So, circuit breaker. Normally open contact ng pinaka main magnetic contactor natin. Meron tayong isa pang normally open. At sa kabila naman ay meron tayong normally close. So, magmula sa ating push button switch,
na stop. At meron tayo dito sa baba, ilalagay natin yung ating start sa jog. Start and jog control. Then maglalagay tayo dito ng switch. Para sa ating start or jog. So, tignan natin yung ladder diagram natin. So, yung line 1, pumunta ng push button switch. So, eto na yon. Sa connection na natin dito, pupunta tayo dito sa line 1. So, ito yung line 1. Ito yung line 2. Of course, ito yung ating circuit breaker. Then, dumiretso ngayon sa ating start. So, ito yung connection. Dito ko connection. At the same time, kukonekta sa switch natin. At yung maintaining contact ng ating start and jog natin, ito na yung isa. Iko-connection natin to dito. At yung isa ay co-connection natin dun sa taas ng normally open. At ito ay pupunta sa A1 according sa ladder diagram. So kaya magkakaroon tayo dito ng coil A1 and A2. At dito naman sa baba natin ilalagay yung ating overload. So, iposisyon na natin para mas mabilis tayo. Normally open, normally close. So, eto na yung dulo na itong switch natin papunta kay A1. Dito na natin padaanin. Not connected, not connected. Ayun, punta kay A1. Then, sa kabilang side naman, ilalagay natin yung line 2. At the same time, kung nasaan yung coil, dyan natin din ilalagay yung ating indicator na kulay green para sa ating start or run. Ayan, nandyan na, nakaabang na. Punta tayo ng line 2, pupunta sa normally close. Eto si line 2. Pupunta natin, dali natin dito. Ayun. Then, yung close niya ngayon ay pupunta kay A2. So, eto na ngayon to, dito natin padaanin. Ayun, kay A2. Then, lalagay natin yung trip natin dito. Yung kulay orange. Dahil meron tayong line 2, dito natin ilalagay yung indicator na orange para sa ating trip or fault. So, since meron na tong line 2, so hahanapan natin ng line 1. Nasaan yung line 1 natin? Eto, pwede na tayo dito kumuha. Ayan, line 1. At yung red pilot light natin, dito naman natin ilalagay si red. Ito yung kulay red natin para sa stop. Ito ay para kay run or start. Isi-series natin sa normally close. Meron tayong normally close dito. Ito yung normally open, open, open. So, at ito ay ilalagay na natin ngayon sa dito sa ating normally close ng ating trip. Kaya dito natin siya ilalagay. Ayan, dito natin siya. Pwede na dito sa ayun, sa stop. Dito natin siya ilalagay. Ayun, oh. Then, yung dulo nito papupunta sa line 1. So, dito natin dadalhin. Itaas ko lang ng konti itong isa.
Ayun. So, normally close. Ito naman yung isa. Tapos, ilaw indicator. Tapos, naka-connection sa normally close ng overload. Ayun. Ayun. Then, ikakabit na natin yung motor natin. Single phase motor. Terminal 1, Terminal 2. So, line 1, line 2. Okay, so ito yung wiring diagram ng ating start jog motor control. Popokus ko sa inyo. So, ito na yung ating ginawang start jog motor control. So, ito yung ating ladder diagram. Ito naman yung tinatawag nating power circuit, line 1, line 2. Kasi single phase yung ating ginamit. Pwede rin gamitin ang start jog motor control sa 3-phase. At ito naman yung tinatawag nating wiring diagram. So kaya sana mapanood nyo yung part 2 neto. Ayun ay buong buo natin iwa-wiring doon sa ating part 2. Okay, so nakatapos na naman tayo ng isang laboratory na tungkol sa ating start jog motor control. Sana mapanood nyo yung part 2 nito. So, wawiringan natin ng buong buo. So, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.